Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Fred. Palayaw ko. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking nakakapangilabot na karanasan nung nag-overtime ako sa aming opisina at nakilala ko ang bagong janitor. Taong 1997, nagumpisa ako magtrabaho sa bahaging Rizal sa isang malaking opisina. Noong mga panahong iyon ay tambak ang trabaho ko at napakarami ko pa mga dapat na tapusing papeles. Hindi naman ako nag-aalala dahil hindi po ako pamilyadong tao at wala din akong nobya. Nasa probinsya ang aking mga magulang kaya kahit na umagahin ako sa opisina ay wala naman sa aking maghihintay at hindi ko kailangang magmadali para makauwi kaagad. Nag-iisa akong namumuhay at nakatira sa isang inuupahang apartment at hindi naman ako namumroblema sa renta dahil nakakaraos naman ako sa sahod ko buwan-buwan. Sapat na yon para lang sa isang binata. Hindi naman ako maluho at tanging mga pangangailangan ko lamang ang pinagkakagastusan ko. Marami akong kaibigan sa aming opisina at talagang likas akong matyaga sa pagtatrabaho. Kahit inaakit na akong umuwi ng mga kasamahan ko ay hindi ako sumama sa kanila dahil kinakailangan ko na matapos ang mga ipinapagawang papeles ng aming boss at ayokong mapagalitan dahil hindi ko kaagad natapos ang mga inutos sa akin. Hindi ko na ipinagpabukas pa ang pagtatrabaho. Nagpatuloy na ako sa pagko-computer at pag-e-encode ng mga reports. Isa-isang umaalis sa mga empleyado at nagawa pa akong takutin at pagtawanan ng mga kaibigan ko. Biniro pa nila ako na wag ko silang sisihin na hindi nila ako binigyan ng babala na may multo sa aming opisina. At madalas lamang itong nagpaparamdam sa mga empleyadong masyadong masipag at matyagang nagpapakabayani sa pagtatrabaho, katulad ko ng gabing yon. Patawa-tawa lamang ako dahil hindi ako naniniwala sa kanila, lalo na sa mga multo. Para sa akin ay likha lamang yun ang malilikot na imahinasyon ng mga tao para takutin ang mga batang paslit na huwag lumabas ng bahay. Nagtiis ako na mag-isa sa aking pwesto habang abala na nag-i-encode. Bukas naman ang ilaw at hindi naman ako natakot dahil may janitor akong kasama na naglilinis sa may pasilyo ng opisina. Isa siyang baguang janitor na nasa 30 na mahigit ang edad. Medyo patpatin ito pero mukha naman siyang mabait. Noong mapadaan siya sa harapan ko ay binati ko siya at pinuri na mukhang puspusan siya sa paglilinis. Tinanong ko pa kung anong oras siya aalis dahil baka mauna pa siya sa akin na makauwi dahil marami pa rin akong dapat natapusin. Tumugon naman ito sa akin at nasabi niya na baka hindi rin siya magtatagal at aalis na rin pagkatapos na maglinis ng mga dapat linisin. Matapos naming mag-usap ay saglit na siyang nagpaalam at nagtungo sa bay kabilang silid at doon ipinagpatuloy ang paglilinis niya. Hindi ko na siya pinansin at nagpatuloy na ako sa pagtatype sa computer. Napatingin ako sa aking relo. Halos mag-alas 11 na pala ng hating gabi nun. Medyo sumasakit na ang bato ko kaya naman tumayo ako at binatak ang katawan ko. Pagkatapos ay nagtimpla ako ng kape para kahit papano, hindi ako dalawin ng antok. Kaping barako pa noon ang tinimpla kong kape at talagang nagising ako sa tapang ng lasa nito. Bumalik ako sa desk ko at dumiretso ng pagtatrabaho. Naiinip na ako sa matinding katahimikan ng buong lugar kaya hinanap ko ang paborito kong gaawitin na CD at isinalang yun sa personal computer. Pagkatapos ay tumugtog ang mga sikat na awitin noong aking kabataan. Kahit papano ay naibsan ang nararamdaman kong inip at tumbay. Parang nabuhayan ako ng dugo habang sumasabay sa mga awitin. Ganado na akong magtrabaho kahit pa medyo nangangalay na ako sa pagtatype nun. Walang ano-ano. Naisipan ko na lumingalinga sa paligid. Hindi ko na napansin ang presensya ng janitor at mukhang iniwan na niya ako sa loob ng opisina. Napabuntong hininga ako at saglit na tumigil sa aking ginagawa nung nakaramdam ako ng pag-ihinot. Tumayo ako at tinahak ang daan patungo sa comfort room. Binuksan ko ang ilaw pero paandap-andap yun at mukhang tuluyan ng mapupundi. Binilisan ko na lamang ang pag-iihi pero nung tumalikod ako ay kamuntik na akong mapamura.
nang makita ang janitor na nakamulaga sa akin at mukhang namumula ang kanyang mga mata. Patuloy pa rin ang paandap-andap ang ilaw kaya hindi ko matiyak kung namamalikmata lamang ako o talagang nakikita ko na nagbabaga ang kanyang mga mata. Biglang may umakyat na kilabot at nagtayuan ng mga balahibo ko sa batok. Kumisap-kisap mata pa ako at tinanong ko siya kung anong ginagawa niya sa comfort room na yon. Hindi siya tumugon pero nagpatuloy lamang siya sa pagtitig sa akin na walang kaimik-imik. Hindi ko na matagalan ang mga tingin niya at hinawi ko ang daan palabas ng pintuan. Nung tuluyan na ako makabalik sa pwesto, doon ko pinakalma ang sarili ko. Inisip ko na lamang na guni-guni ko lamang ang lahat. Naupo ako sa swivel chair, pero hindi ko magawang gumalaw. Matagal akong nakatitig sa screen ng computer at bahagyang nag-isip ng malalim nun. Marahil ay pinaglalaruan na ako ng aking paningin para patigilan na ako sa pagtatrabaho. Masyado ko nang inabuso ang katawan ko at kinakailangan ko na rin na matulog at makapagpahinga. Tiningnan ko na naman ang relo ko. Pasado 1:00 na pala ng madaling araw. Hindi ko na napansin ang mga oras na nagdaan sa matagal ko na pagkakaupo. Naisip ko na noong gumayak at ilagay sa aking bag ang mga gamit ko. Hindi ko na inisip kung ano man ang sasabihin sa akin ng boss ko noon. Ang mahalaga ay makauwi na ako sa apartment at makapagpahinga dahil baka magkaroon ako ng pagkakasakit sa susunod na araw kung umaga na ako uuwi. Nagpatuloy ako sa pag-iimpake. In-off ko na rin ang power ng computer. Kasabay nun, biglang nag-brown out. Natigilan ako sa aking kinatatayuan. Lalong pumalot ang matinding kadiliman at katahimikan sa buong paligid. Kinapa ko yung cellphone ko na Siemens yung tatak nun. Pinindot ko ito at biglang nagliwanag na naging gabay ko na rin sa dilim. Nakarinig ako ng mga kaluskos sa paligid. Gayun din ang mga yapak ng paa na mukhang papalapit sa aking kinatatayuan. Pumalik ako sa kaliwat kanang direksyon. Itinapat ko yun sa bawat sulok pero wala naman akong makitang sino man sa paligid. Hindi na ako mapakali at talagang kinakabahan na ako dahil dire-diretso pa rin na naglalakad ang naturang yabag na mga paa na tila ilang hakbang na lamang ang layo nito, buhat sa kinaroroonan ko. Naisip ko tuloy na baka yun ang janitor at hindi pa siya nakakaalis sa opisina. Kaso bumalik ang takot ko nang sumagi sa isip ko ang kanyang imahe nun. Umiling-iling ako at pilit na inaalis yun sa isip ko pero mukhang malabo na yatang mapanatag ang aking kalooban. Dahil nakita ko ang isang figura na ilang hakbang na lamang ang layo sa akin nun. Itinapat ko sa kanya ang liwanag na hatid ng cellphone at halos mabitawan ko ang cellphone ko sa mga nakita ko nun. Akala ko ay likha lamang yun ang imahinasyon ko pero lahat ng nakita ko ay totoo. Kahit labag sa nararamdaman ko. Pinipilit ko man ang sarili ko na hindi maniwala at magbulag-bulagan pero nasa harap-harapan akong ginulat ng katotohanan. Mula sa kinatatayuan nito, nakita ko ang imahe ng isang gusgusing lalaki na may malago at makapal na buhok. Nangingintab ang kanyang buong katawan na para bang naligo sa langis. Mabaho ang amoy. Namumuti ang mga nangingislap na mga pangil sa bibig. Galit na galit itong tumingin sa akin at nakahanda siyang kainin ako. Ibinato ko sa kanya ang tasa ng kape pero mabilis niya yung nasalag. Nagkapira-piraso nang bumagsak sa sahig nun. Ipinagbabato ko yung mga papeles gayon din ang iba pang bagay na nakadisplay sa lamesa bago ako kumaripas ng takbo patungo sa may pasilyo. Hindi ako lumingon sa matindi kong takot nun. Lumiko-liko ako pero mabilis pa rin niya akong nasundan. Kaya naman humanap ako ng ibang mapagtataguan.
Nagtungo ako sa stockroom at sumiksik ako sa mga nakatambak na gamit sa lugar na yon. Hinawakan kong mabuti ang cellphone ko. Bahagya ko yung in-off para hindi makalika ng liwanag. Narinig ko na biglang bumukas ang pintuan. Indikasyon na may nakapasok sa loob ng stockroom. Hindi ko lubos maisip na kahit pala sa urbanisadong lugar ay may mga nilalang pa rin na napapadpad. At ang masaklap pa ay sa mismo pa naming opisina. Sa hindi inaasahang pangyayari ay may nadukot akong kung anong patalim sa isang parte ng stockroom. Hinawakan ko yung mabuti at nagkaroon ako ng konting tapang na harapin ng nilalang. Kung sakaling salakayin man ako nito at pagtangka ang patayin. Nag-angat ako ng tingin at laking gulat ko na sa isang kisap mata ay nasa harapan ko na siya. Kamuntik na niya akong mahawakan ng mahigpit sa braso. Mabuti na lamang at naisaksak ko kaagad sa kamay niya ang patalim na yon. Umangil lang nilalang at ininda ang konting dugo sa kanyang kamay. Doon ay nakakuha ko ng tiyempo na makatakas sa loob ng stockroom. Dali-dali akong nagtungo sa labas at eksaktong biglang nagkaroon ng kuryente. Nagliwanag ang buong opisina. Tumakbo ako at nagtungo sa may gawing elevator at pinindot ko yon para bumukas ang pintuan. Nakahinga ako ng maluwag noong makapasok ako sa loob. Pinindot ko liyon para sumarado ang pinto bago umandar pababa ang elevator na yon. Halos manghina ako mula sa kinatatayuan ko habang binabagtas ang elevator. Noong makarating ako sa ground floor at bumukas ang pintuan, sumalubong sa akin ang malawak na bulwagan na punong-puno ng liwanag ng ilaw. Nanigurado na muna ako kung wala nang humahabol sa akin. Pinakiramdaman kong mabuti ang paligid at wala naman akong narinig na anumang kaluskos o figura. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Para akong nanlata at nanghina na rin ang tuhod. Pakiramdam ko noon ay naubos lahat ng lakas ko sa pagtakbo at pagtago sa nilalang. Pero hindi ako dapat manatili doon at mag-aksaya pa ng oras. Dahil nakakatiyak ako na hindi pa nakakalayo ang nilalang. At baka sinusundan o maabutan niya ako sa ground floor kung kaya't nagmamadali akong lumabas ng pintuan. At doon ko nasumpungan ng guard na si Mang Gusting na mukhang palakad-lakad sa may isang tabi. Nung makita niya pa ako ay biniro niya ako kung may nakasalubong akong white lady na palutang-lutang sa cubicle nun. Sa sobrang inis ko ay pinatulan ko ang biro niya. Nasabi ko na hindi white lady ang nakita ko kung hindi aswang. Nakamuntika na akong patayin. Umagalpak siya ng pagkalakas-lakas na parang ginawang biro ang mga sinabi ko. Ipinakita ko sa kanya ang patalim na may bahid ng dugo. Saglit siyang natigilan sa pagtawa at tinanong niya sa akin kung anong nangyari. Doon ako nagpakasarkastiko dahil punong-puno na rin ako sa pang-aasar niya sa akin, gayon din sa mga iba pang empleyado. Nabanggit ko sa kanya na kung naronda lamang sana siya sa taas na bahagi ng opisina, ay baka nalaman niya ang buong katotohanan na hindi white lady ang naroroon, kundi isang aswang na nagbabalat kayong mabuting tao. Ipinagdiinan ko pa sa kanya na kung sinipagan niya ang pagala-gala ay malamang natulungan niya ako. Sa kahulihan ay pinahawakan kong mabuti ang batuta niya. Pinagmasta ng baril sa tagiliran. Kasunod noon ay nasabi ko sa kanya na maging alerto siya at maging mapagmatsyag sa kung sino mang makakaengkwentro niyang tao sa loob nun. Huwag siyang magdadalawang isip na barilin kung alam niyang hindi maganda ang pakay. Pagkatapos noon ay hindi na ako nagpaalam at mabilis na lumabas ng pinto ng opisina. Nag-abang ako ng masasakyan. Mabuti na lamang at may nadukot pa akong pera sa aking bulsa. Nakauwi ng matiwasay at nakaligtas sa mga kung anumang panganib sa opisina na yon. Umabsent ako ng kasunod na araw. Napakasakit ng ulo ko at maghapon akong sumusuka.
Napagalitan pa ako ng boss ko nang paulit-ulit niya akong tinatawagan sa cellphone at hindi ko natapos ang ipinapagawa niyang report sa akin. Wala talaga akong balak na tapusin yon sa dami ng naranasan ko nung gabing nag-overtime ako. Naisip ko na tama lamang ang ginawa ko dahil hindi ko isasakripisyo ang buhay ko at magpakabayani sa opisina kung buhay ko naman ang mapapahamak. Nung bumalik na ako sa trabaho ay kaagad naman akong nilapitan ng aking mga kaibigang empleyado. Kinamusta nila ang kalagayan ko gayon din ang naganap sa pag-o-overtime ko noong nagdaang gabi. Tikom pa rin ang bibig ko sa tunay na nangyari dahil ayokong isipin nilang nasisiraan na ako ng ulo at gumagawa pa ako ng kwento para siraan ang bagong janitor. Mas mabuti na yung inililihim ko na lamang ang lahat kaysa mapahamak pa ako. Nung sumagi sa isip kong tungkol sa baguhang janitor, ay hindi ako nag-alinlangang magtanong sa mga kaibigan ko kung pumasok yon. Saglit silang nagkatinginan bago tumugon sa katanungan ko. Ayon sa kaibigan ko, nung araw na hindi ako nakapasok sa trabaho, ay napansin nila na may hawak na resignation paper ang boss namin. Matagal niya yung binasa bago bumalik sa kanyang silid. Nagusisa at nagtsismisa ng ilang empleyado hanggang sa nalaman na lamang nila sa isang empleyado na nag-resign ang janitor na yon at mukhang bumalik na sa probinsya nila. Hindi malinaw kung anong naging dahilan pero kung ano man yun ay nakakapagtaka naman sa biglaang pagkaalis nito. Nung marinig ko ang kwento ay bigla kong naisip na posibleng natakot ang janitor dahil nakilala ko siya. At maaaring mapanganib ang buhay niya sa opisina kapag nagsalita na ako at isinalaysay ang naging karanasan ko sa kanya. Nagkaroon ng kapayapaan ang diwa at buong kalooban ko na sa wakas ay umalis na rin ang aswang. May posibilidad na ako lamang ang inatake nito noong gabing yon at wala na itong ibang nabiktimang empleyado. Hindi naman nagtagal at nakaharap ko na rin ang aking boss. Kung ano-anong dahilan ang sinabi ko sa kanya para mapaniwala ko sila. Sa huli, naging epektibo naman ang pagsisinungaling ko at tinanggap naman niya ang paliwanag ko. Kaso marami naman siyang parangal at sermon ukol sa pagsasagawa ko ng mga gawaing iniatas sa akin. Simula ng araw na yun ay pinili ko na tapusin ang mga naiiwan kong trabaho sa opisina. Hindi na ako nagpapaabot ng hating gabi o makapag-overtime dahil sa inaabot ko na trauma na yon. Natapos ang buong maghapon ko, papauwi na sana ako nang makasalubong ko ang guard na nagroronda sa buong pasilyo. Binati niya ako at pinasalamatan na kung hindi ko daw siya pinaalalahanan ay baka pati siya ay napahamak. Kamuntik na rin pala siyang atakihin ng nilalang. Mabuti na lamang at nabaril niya ito kaso nadaplisan lamang yun sa balikat. Nakilala din niya ang nilalang at nakumpirmang ito ang baguhang janitor. Hindi na niya nahuli ang aswang dahil bigla na lamang itong naglahong parang bula. At nang sumapit ang kinabukasan ay bigla-bigla na lamang itong nag-resign. Sa madaling salita ay hindi lamang pala ako ang nakaranas ng engkwentrong yon. Naging lihim namin ng gwardya ang aming karanasan. Nagumpisa kaming maging magkaibigan. Nagtagal pa ako sa opisina hanggang sa naisipan kong makapag-abroad kung saan nakilala ko naman ang aking napangasawa.